Sa ibang balita, tiniyak ng Commission on Elections na tatalima sa kautusan ng Korte Suprema kaugnay ng implementasyon ng airtime limits ng political advertisements. Umaasa naman ang COMELEC na maglalabas din ang Korte Suprema ng pinal na hatol ukol sa usapin. May ulat si Noel Perfecto. Matapos na mahimasmasan ng pamunuan ng Commission on Elections, Chairman Sixto Brillantes, niliwanag nito na hindi niya inaaway o hindi siya sasalungat sa mga desisyon ng kataas-taasang hukuman sa bansa. Bagkus, susundin niya ang anumang magiging kautusan ng Korte Suprema. Ngunit, pakiusap lamang nito ay sana magiging mabilis pa rin ang ng Korte Suprema sa merito ng nasabing mga usapin at wag nang paabutin pa ng 2 buwan bago ilabas sa mga TRO at ang mga status quo anti-orders. Dapat naman pakialaman kami ng Korte Suprema. Pero ang sinasabi ko lang, pakialaman nila kami by coming out with a definitive position, definitive ruling. Sabihin na nila, mali kayo, okay lang. Sabihin nila, tama kayo, okay lang. Pero wag nila sabihin, hindi pa namin alam kung mali kayo, tama kayo, tumahimik muna kayo o wag muna kayong gumalaw. Iyon ang hindi ko gusto. It should be done in a what? Well, I just want them to be firm and definite in their decisions. Wala ho yung pitinan, lalo na kung lumalapit ng eleksyon. Ngayon, kung gagawa ho kami ng mga action ngayon at kinakabahan na kami, na baka lumabas na naman ng TRO, di para kaming napipigilan na umaksyon. Chairman Brillantes, napawi na ang kanyang sama ng loob sa mga umano'y nakalilitong mga desisyon ng Korte Suprema na inamin niyang nakaka-demoralize sa mga opisyalis at kawani ng COMELEC at sobrang nakaapekto sa operasyon ng komisyonado sa mga pangyayaring hindi inaasahan. I was contemplating of resigning kasi hindi ko naman pwedeng desisyonan. Alam ko naman na marami akong magagawa pa. Pero kung magagawa naman ng iba at makakatulong ako, baka naman pwede na rin ako magpahinga. Tapos na rin naman ang aking major trabaho. Hindi mo naman sa ayaw ko. Hindi naman sa ayaw ko. Pero kung makakasagupa ka naman ng ganito mga problema, hindi naman dapat talaga problema. At ang Korte Suprema ang naglalabas ng mga utos. Para naman kaming natatalian ng kamay namin. According to the Constitution, we're supposed to be the administrator and enforcement of election laws. Hindi ba kami dapat ang nasa front? Paano naman yung katatamaan ka pa namin ng TRO at status quo? Tungkol sa pagbibitiw nito bilang chairman ng COMELEC, kanya itong pauubayan na lamang sa anumang magiging desisyon ng Pangulong Benigno Aquino III. Ito rin aniya ay kanya ring idinulog na sa kanyang pamilya, gayon din sa mga miyembro ng COMELEC and Bank para mabigyan ng matalinong desisyon hinggil sa kanyang kinalalagyan. Hindi, mag-issue sila ng TRO, okay yan. Mag-issue sila ng status quo, okay yun. Issuean lang nila kagad sa umpisa, tapos tapusin nila yung merito kagad. Hindi yung walang TRO, walang status quo, pero ngayon, after 2 months, kagaya ngayon, bigla magkakaroon status quo. Imbis na merito. Ilang araw na lang tayo bago magka-eleksyon. Less than 1 month. Higil naman sa kakayahan ng COMELEC na magpatupad ng darating na midterm elections sa Mayo, sinabi ni Brillantes na tapos na ang kanyang responsibilidad at maaari na magsagawa ng ikalawang automated elections sa Kuyan. 4 na mga pangyayari na lubhang nagpasama ng kalooban ni Brillantes hanggat sa ngayon. Una, ang paglagay ng Team Patay, Team Buhay poster sa Bacolod Church. Ikalawa, ang kontrobersyal na mayoralty winner sa Cavite. Pangatlo, ang masalimuot na party list issue. At ang pang-apat ay ang tungkol sa airtime limitations ng television at radio exposures ng mga kandidato. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako naman si Noel Perfecto.